Ombudsman Remulla came out in a press conference saying hinug na yung kaso against Hinug na. Joel Villanueva. So fast forward to what is Hinug today. na raw. June 29, sabi niya, PI. nireject daw Deficient. niya yung deficient daw yung case build-up. Di ba si And he Raulo? rejected the DOJ Lakas findings. na tama, di ba? So what happened in between? Ano pag sobrang hinog, nabubulok eh. Hindi, mas maigi na ho kasing handa. Di ba? Baka bukas makalawa magpatawag ng rally yung mga kababayan nating INC. Mas maigi nang alam na ng ating mga kababayan at nakahanda na sila na ipanawagan dito sa gobyerno na to na dapat ikulong yung mga magnanakaw sa kaban ng sambayanan. Hindi yung mga tumatanggap ng campaign donation lang. Ironic ho yun mga kababayan. Kung sino yung mga nagnakaw, hinipo yung kaban ng sambayan ng Pilipino, malaya, nasa Europa. Yung ibang mga mastermind, pag-alagala lang sa Pilipinas. Tapos, yung senador na kung saan, tinanggap lang naman niya yung campaign donation. Hindi naman galing sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Kumbaga, tulong lang talaga dahil kaibigan siya nitong mga donor na to. Tinanggap niya. Tapos plunder case siya. Malabo lang ho yan mga kababayan. Masyadong masyadong ironic ang mga nangyayari sa ating bansa. Kung sino pa yung mga hindi nagnanakaw, sila pa yung nakukulong. Kung sino pa yung mga magnanakaw, sila hong nasa laya at nagpapakasasa ngayong mga panahon na to. Mas maigi ng handa yung ating... Kasi anumang oras magpatawag ng pagtitipon o prayer vigil o prayer rally ang mga kababayan nating INC, tayo ho susuporta. Tayo ho magpapakita ng suporta para dito kay Senator Rodante Marcoleta. Pero bago yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, marami hong kilay ang tumaas. Pati yung kilay ni Chis Escudero, tumaas doon sa ibinalita sa atin itong si Boyeng Remulla. Diba? Hindi ho siya Bonjeng, Boyeng Remulla. Ito nga si Congressman ito pa lang si Congressman Barzaga, ex-Cong Barzaga, pati siya inawindang. Ang sabi ko niya, wala namang kinalaman si Marcoleta sa flood control. Siya ang kinakasuhan. Kaya bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, pati gobyerno, puro adik. Yan ang problema natin dyan. Di ba? Kinukulong, kinakasuhan, yung mga hindi naman nagnakaw. Ngayon, yung mga magnanakaw, pambihira. Nagpapakasasa, party-party lang, relax-relax lang. Yan ho ang napakalaki natin problema ngayong mga panahon na to. Mas maigi ng handa tayo. Diba? Kung sakaling magpatawag ng rally, malaki ang kibulos protesta para ipanalangin itong bansa na to na panagutin yung totoong mga magnanakaw. Yung mga totoong plunderer. Hindi yung mga tao na nanawagan ng accountability dito sa issue ng mga maanumalyang flood control project. Mamaya ho natin papasadahan itong si Attorney Harry Roque. Punta ho muna tayo dito kay Sir Jen at Sir Nelson. Baka merong announcement para tagubilin, di ba? O pakinggan natin to. Yay! Kahit anong takip mo doon, lulugwak yung tubig dyan. Yeah. Totoo. Sasabog yan. Mabigat, ano? Mabigat. Ngayon, hindi mo pinasama sa rally kahapon. Then, nandiyan pa yan. Yung ngit-ngit niya, nandiyan pa. Oo. Hindi pa naibubulalas Hindi pa nabubulalas. Oo. Hihintay mo pa ba yun? Yan na, di ba? Ay mukhang yun ata ang gusto nila mangyari. Ganun ba? Ay, kaya nga. Hindi ko Announce alam. mo na. Ay, parang gusto na lang gano'n ang mangyari. Ganun ba? Ay di, tignan natin. Ano, ha? Tignan din po natin. Abangan din natin kung Abangan talagang natin. tototohanin. Ako naman, sa part ni Ombudsman John B. Remulla, andyan na. Boy. Ombudsman Boy. Medyo nalilito-lito lang itong si Sir Jen ngayon kasi medyo pati siya inawindang. Maging tayo nga di ba? Windang na windang tayo dito sa ginawa na to ni Boyeng Remulla. Pero yan ho talaga kalakaran sa Pilipinas. Addict admin. Ika nga, AA, addict admin. Remulla. Yes. Mapag-aaralan din naman ng yan. Matalino naman tao yan. Ano, ha? At kilala natin personal yan. Siguro, kapag napagmuni-muni niya, dapat ko ba talagang kasuhan ito? Dapat ko ba talaga ituloy ito? So, yun po, no? Kasi Jen, sa ganyan namang mga kaso, Oo. halimbawa, halimbawa lang ha,
na alam mo talaga may kasalanan yung kakasuhan mo, Oo. pwede mo namang ipagpaliban eh. Kung meron kang mas malaking kasong hinaharap na ibig sabihin ito muna, para kang naghahabol ng magnanakaw dyan. Oo. Yung isa ng snatch ng Kwintas. kwintas Oo. na peke. Oo. O kaya ay sabihin na natin mura lang. Oo. Eh yung isa naman, may dala-dalang mga maleta dyan, tumatakbo eh. Ano yung uunahin mo, di ba? Tapos yung maleta, punong-puno. Puno-puno ng ganun. pera. Diba? At yun, galing pa sa kaban mo. Aha. Eh ito, inisnatch lang yung, halimbawa, ay yung kapitbahay niya. Di ba? Ang problema, inuna nila yung snatcher eh. Bakit? Eh baka kasabot sila nung kumuha ng pera. Baka sabi, bata, alam mo, yun ang, ha? sasabihin niya rin sa tumakbo ng maleta, bata, alam mo, sa tatakbo yan ha. Dali mo dun sa pahay ko. Di ba? Maiaalis ba ng isang karaniwang Pilipino na gano'n ang isipin? Aha. Kasi kung ikaw yun dyan, ay hindi ko gagawin muna ito. Uunahin ko muna ito kasi baka maisip ng mga kababayan natin, pinoproteksyonan ko itong mga may maleta na ito. Nako. Di ba? Eh kaya lang, kung taliwas ang ginagawa mo, pinagtitibay mo lang yung hinala sa'yo. Ito na, Nelson. Kasi bukod sa Ma- announcement na yan ng ombudsman, meron pa sa second announcement. Meron pa. yan? Meron pa. Ano yun? Alam mo yung second announcement? Former DPW Secretary Manuel Bunuan. Yan. Di ba? Oh. Ito yung sangkot eh. Yan, Di ba? yan sinasabi ko. Oo. Oh. Eh, kakasuhan yan. Kasi, una-una, sekretary ng DPWH. Oo, yun ang naging sentro ng Siyempre, kapag kami flood control project, yan ang nag-a-approve. Sekretary eh. At yan ang pinakamataas na... Cabinet Secretary. Cabinet yan eh. Secretary. Oo, alter siyempre, dapat talaga yan eh. Dapat talaga si Bunuan i-Bartolina yan, di ba? Kasi kung sekretary ka, pagka nagkamali ka pala ha, maging state witness ka absuelto ka na, pambihira, may problema tayo dyan. Dapat yan si Bunuan, Bartolina yan. Oh. Guno pa ko rin. Sigurado yan. Kaso yan. Alter ego eh. Diyan ka nagkamali, Nelson. Nangyari. Yan sinasabi ko eh. Kaya dapat mag-anunsyo ka na, Sir Jen. Anunsyo na, Sir Jen. Nagulat ka. Nagkamali ka. Hindi kakasuhan si Secretary Bunuan? Siya po ay i-discharge na ngayon sa anumang kasong kanyang kinakaharap. Wala na siyang kaso kahit ano? Posibleng mawala na po ng kaso. Bakit? Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Yan. Inaalis na po siya sa anumang kasong kanyang kinakaharap at gagawin pa po siyang state witness sa panig ng gobyerno. Siya daw po ay magiging state witness Paldo. sa mga nangyaring nakawan sa ating kabangbayan. Yaw. Oh. Madaling isipin ng mga mamamayan natin yan dyan na... Ano ba tayo? Nagloloka na lang ba tayo rito? Hindi ba? Mag-announce na kasi kayo, Sir Jen, Sir Nelson, para makapaghanda na kami. Kayo lang naman dalawa hinihintay ko dito sa PH Update kasi pag nag-announce kayo, automatic na yun. I-announce na natin dito sa PH Update. Mag-announce na kayo. Kasi ito tingnan nyo mga kababayan, DPWH Secretary Manny Bunuan, siya yung pinakamataas, di ba? Yes, so... Meron pa siya, Yusek Roberto Bernardo. Ito, nasa baba niya. Pagdating sa Bulacan, may district engineer. Yes. Henry Alcantara. Di ba? Yes. Mga kababayan, lahat sila ay state witness. Lahat sila walang... Tama ka, kinuha ng state witness lahat. Pati si Jose Bernardo, kinuha ng state witness. At sino ang may kaso? Si Bryce Hernandez, na nasa baba nila lahat. Oh. Sino pa? Yung mga engineer pa na nasa baba nila lahat. At yung contractor na nasa baba din nila lahat. Nako po. Ngayon lang po ako nakakita na sa isang halimbawa dyan, sa isang operational na wag na natin sabihin nakawan, di ba? Halimbawa sa operations, mas napapaikot pa yung ulo nung... Naging sunod-sunuran sa mga tauhan sa baba para gano'n na nangyayari. Ang ibig bang sabihin nito, si Bryce Hernandez ay nakubabawan. Nakumbinsi nila. Nakumbinsi nila yung secretary na gagawa tayo ng pera. Ako mastermind dito. Paano gagawin natin dito? Ganitong gagawin natin. Siya nagplano.
Kaya testigo sila, di ba? Ituturo State witness sila. Sinong may plano nito? Yan po si Bryce Hernandez. Ikaw ang cabinet secretary, napaglalangan ka ng tao? Tapos yung Yusek mo, district engineer mo, Oo. lahat kayo ang tataas ng posisyon. Ang mastermind yung nasa baba ninyo. Aray mo. Let's go. Kasi para ikaw yung maging state witness, hindi ikaw dapat ang ulo. Oo. Di ba? Oo. Hindi ikaw ang... Less guilty. Less ka dapat. guilty Hindi ka. ka most guilty. Oo. Baka naman may tuturo itong mas mataas. Ayun ang dapat, ha? Di ba? Ngayon nga, yan ang susunod na tanong. Oo. Kung gagawin mong state witness si Secretary Manny Bonoan, Oo. sino ang ituturo niya na mas mataas sa kanya? Si ano? Para sa maging state witness. Dapat ganun, di ba? Siyempre. Ganun ang logical niya. Kasi, paano naman, kasi kaya ako ginanon dyan, kung si Secretary Manny Bonoan ang state witness, tapos ang mga akusado ay yung mga nasa Nasa baba, baba niya. pagtatawaran kayo ng... Ng korte. Hindi. Ng taong bayan. Ng taong bayan. Ng taong bayan. Yun nga sinasabi ko, niloloko nyo ang taong bayan pagka ganon. Naku. Hindi ba? Halimbawa, sa Nakawan, di ba? Pwede bang maging less guilty yung mas mataas ang posisyon sa'yo? Parang sabi ko nga sa'yo, nagbago na ang climate change tayo. Climate change tayo. May tinatawag pa dyan, Jen, di ba? Oo. Yun, gamitin na lang natin yung command responsibility. Ayan, command Yung responsibility. doctrine ng command responsibility, doon pa lang hindi napasok si Secretary Bonoan. Sa mga sundalo, alam na alam ibig sabihin yan. No? Kasi ikaw pinakamataas. ikaw Dapat, pinakamataas. alam mo yung ginagawa ng nasa baba. Pagka nakita mo si Bryce Hernandez na gumagawa ng kalokohan, dapat nung palang pinakasuhan mo na. Sa... Bakit ngayon magiging testigo ka laban sa kanya? Tapos na, nagawa na yung nakawan, di ba? Sa doktrina ng command responsibility, kahit ngayon minsan yung ulo, walang kinalaman, Oo. gumawa yung tao niya sa baba ng illegal, yes. kulong. Sa command responsibility, mananagot ka pa rin. Mananagot Wala ka kasalanan dyan. Totoo yan. Makakasuhan ka rin. Command responsibility. Yun yung tinatanong natin. Paano naging state witness si Secretary Manny Bonoan? Baka katulad dyan ni Yusek Bernardo na ang state witness siya para kasuhan yung mga nasa baba niya. Oho. Malaki hong kalokohan nga yan dahil ano yung tinetestiguhan niya dyan? Yung ginawa ni na Bryce Hernandez, di ba? Bakit doon hindi mo pinigil? Yusek ka nga nun di ba? Nung nangyayari. Naha-high blood tuloy itong si Sir Nelson dito kay Bonjing. Pambihira naman kasi itong si Bonjing Remulla eh. Linoloko sa harapang panluloko yung ginagawa ng ating ombudsman ngayong mga panahon na to. Lantarang panluloko mga kababayan. Di ba napakalabo? Bunuan, absuelto, plunder din ang kaso, dumaan sa kanya mga proyekto. Rodante Marcoleta, kulong, plunder, walang involved na pera na sambayan ng Pilipino. Palakpakan ho tayo. Yan ang sinasabi ko. Diyan tayo magkakaproblema. Boying Remulla. Kaya yun, mataas ang posisyon mo. Ikaw ang nasa kapangyarihan. Ikaw ang nasa kapangyarihan. Ibig sabihin, hinayaan mo sila, kahit under mo sila, ibig sabihin, kasabwat ka rin. Or, mas maaari, hindi ka lang kasabwat. Kasi mas marami kang kapangyarihan eh. Totoo. Mas marami kang access dun sa mga project na yan. At meron kang, anong tawag doon? Mas marami kang, yung pwedeng gawin. Kasi mas malawak ang kapangyarihan. Oo. Kasi sila, sa Bulacan lang sila eh. Yes. Diba? Paano yung ito? Dadamay nga NCR, Kaya dadamay sa nga. iba't ibang probinsya. Yun Diba? nga. Oo. Oo. Mas marami silang pananagutan eh. Dapat ang itinanong kanina kay Sec Boying, kung si Secretary Manny Bonoan po ay gagawin nating state witness, Sino? may ituturo ba siyang mas mataas, Mas mataas sa sa kanya? kanya. Hindi ba? Baka sabihin na... Kasi, Baka sabihin ng Secretary Boy, huwag mo may turo-turo dyan. Baka... Kasi secretary na siya. Oo. Una, hindi na siya pwede magturo ng USEC. Siyempre. Kasi mas mababa sa kanya. Oo. Kung secretary siya, eto, papayag tayo siguro, magtuturo siya ng baka kapwa niya secretary. Hindi. Magiging konspirasy yun. Kung kapwa niya sekretary, sabi magkakalibel sila, ang teorya niyo, konspirasy yun. Hindi yun,
anong tawag doon? Dapat mataas talaga sa kanya. Oo. Kasi kung kayo lang magkakano, ay ano yan. Nagkutsabahan kayo. Kutsabahan yan, Tama. conspiracy yan. Kasi dapat noon, doon pala kasi kung alam mo na yun di ba? Oho. Kasi hindi naman magiging testigo ka kung hindi mo alam yan na nangyayari noon pa. Ay, talaga. Ano tsaka yun. tetestiguhan mo? Oo. No, Kaya correct. nga nung nagkaroon ng pagdinig sa yung kaso ni Bong Revilla, dating Senador Bong Revilla. Sabi kay Senador Bong Revilla, sabi nung tinatanong ata nung judge, ikaw Yusek, magkano ang sa inyo? Sasoli mo. Sasoli mo. Ganun na. Mga 1 bilyong piso po. Oo. Eh magkano daw ang kinita ni Senador Bong Revilla dito? Oo. Parang wala pa atang 100 Wala pa, million. wala Halimbawa, pa, mga oo. yun yung allegation, no? Oh, mga 50 yata. Mga ganun. 50 million. Kaya sabi daw nung judge, ba't ikaw ba't ikaw Paano ka naging testigo? paano ka naging testigo? Ito, 1 billion ang nakulimbat mo. 1 billion na isasauli mo pa. Samantala yung kinakasuhan natin, 50 million lang. Tapos ikaw ang testigo? Sabi daw nung judge, di kaya ikaw ang mastermind dito. Ito. Yun yung sinasabi Diba? natin, di ba? Kasi nag-iisip din po yung judge eh. Paano ka niya naging witness dito? Billion na sasauli mo. Ilarawan natin para ma-picture ng mga nanonood. Limbawa, pinasok nyo yung bolt, Jen. Oo. De, nagnakaw kayo. Puro pera yung part eh. Ang kuha mo ay mga 2 sakong Pera. pera. Yung isa isang ano lang, Isang bundle. isang supot. Oo. Tapos nung himarap kayo sa korte, ang akusado, yung may isang supot na pera. Oo. Ikaw na may daladalang Dalawang sako. malaking sakong pera. Ikaw ang testigo. Oo. O sino ang nakaw dito? Siya po. Bakit ikaw ang, hindi ka ba kasabot? Hindi ba, testigo po ako rito eh. May dala-dala nga, anong katunayan nagnakaw? Ito, dala ko, dalawang sakong pera. Siya magkano? Ayan, isang supot. Pero ikaw ang testigo ko po. Bakit ka naging testigo? Sabi po na ombudsman eh. Bakit ka naging kasi ba, ipamamahagi ko po itong sakong dala ko. Ganon po yan. Ganon ho ilalabas yan. Nako. Kahit pagbali-balik ta rin ho natin. Di ba? Mabigat Galing. ang Gaganda ng mga analogy nitong si Sir Nelson. Dapat talaga pagka eto pang-clutch itong si etong si Sir Nelson pagka-clutch time, yung mga clutch moment kagaya nitong nangyayari ngayon kay Senator Rodante Marcoleta. Ang talagang dapat na sumasalansan dito si Sir Nelson. Palakpakan natin, napakaganda ng mga analogy niya. sitwasyon. Naging mukhang katuwa-tawa ang ombudsman. Naging ewan ko kung anong nangyari. Kasi doon pa lang sa Bulacan, di ba sabi nga ni Senador Lacson, ang mga walang overall mastermind dito, meron nga, baka sa kanya-kanya. Eh tanong natin, doon sa Bulacan, sino mastermind? Gayong si Yusek Bernardo ay testigo. Yung district engineer, testigo. Ang mastermind, yung mga nasa ilalim. Sabi niya nito, nag-react to si Kuya Jerry Labasan ng Laguna. Galit na yan. Sabi ni Kuya Jerry Labasan, namumutla po ngayon ng janitor sa DPWH. Baka sila ang may turo. Na mastermind. Hindi dyan. Malamang. Baka yung gwardya. Putla-putla daw. Naku po. Kuya Jerry, Jerry Labasan, di ba klase ka mag-isip? Ano ha? Putla-putla daw mga janitor. Kasi sila daw nagtulak ng... Kaya nga, Kayo pa lang. Tama. Kasi hindi maalis ho yan sa isip ng mga kababayan natin. Kasi yun nga pong Marines na nagdala ng pera, sila pa yung may kaso ngayon eh. Yan. Oo nga, Nag-deliver nga. Nag-deliver, nga. Sila ngayon naharap. Pero yung nakinabang sa mga Wala. dinala. Hindi nga ho iniimbestigahan eh. Yan po ang nangyayari sa atin ngayon. Ngayon, pagka ang lahat ng ito ay napuno. Kasi ang dami na eh. Parang, Dami na. Parang- Matinding kabalbalan na ho itong ginagawa na to ni Marcos Jr. Dito sa kay Senator Rodante Marcoleta, sa impeachment ni VP Sara. Nagtutuloy-tuloy naman ang impeachment. Di natin malaman yung mga senador na kung saan ika nga mambabara kay Luistro, inuunti-unti ho talaga nila ngayong mga panahon na to. Kakaiba ho itong administrasyon na to. ang everyday, may ginagawa kayong pampasakit ng loob ng mga babae natin. Kulong-kulo na yung damdamin. Kulong-kulo na. Paano? Alam niyo ba kung sino mga nasasaktan dito sa mga pangyayari na to? Una sa lahat, mga OFW, nasasaktan ho yan. Siyempre, isa ho sa mga pride nila yung si Senator Rodante Marcoleta. I mean, yung isa sa mga masasabing
accomplishment ng mga OFW na kami mga OFW talagang kinampanya namin yan, pinanalo namin yan si Senator Rodante Marcoleta, bakit nyo kinukulong dahil sa campaign donation. Yung tipong mga ganong sentimiento ng mga kababayan natin. Bantay tayo. Dahil nasa tipping point na ho tayo ngayong mga panahon na to sa mga kaganapan na to. Kumbaga, matindi-tinding prayer rally ho. Talagang panalangin ho ang gagawin natin dito para mailagay sa tamang landas itong bansa na to. Lagi ko naman nung sinasabi sa inyo dito sa PH Update, yan naman ho talagang ating ating sandigan sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. Wala tayong ibang sasandalan kundi ang Panginoong Diyos lamang, di ba? Hindi ho tayo nangihikayat ng kung ano mang kaguluhan dito ha. Pananalangin ho kasi wala namang state hindi dyan sa panalangin. Ipanalangin ho natin ang ating bansa. Senator Rodante Marcoleta, ang ating mga leader, pati yung mga adik, ipanalangin na rin ho natin kasi kailangan ho yan, no? Para kahit pa paano mailagay sa tama itong bansa na to. Ayan, nag-react din si Kuya Georgie Manalansan. Oo. Sabi niya, yan, may announce sa dyan, may announce na. Announce siya! Ito naman si Sir Jill para namang iwan. Announce mo na kasi! Kuya Georgie, standby lang po kayo dyan sa Quezon. Ano, ha? Magandang hapon po sa inyo. Dadalo tayo. Kung sakali magpatawag kahit hindi tayo membro ng INC, tayo ay susuporta sa ating mga kababayan na membro ng INC. Hindi bilang kasapi ng relihiyon nila, bagkus kasapi ng kanilang pinaglalaban na mailagay sa tamang landas itong bansa na to. Walang problema kung KOJC ka, born again ka, INC ka, Muslim ka, magkakaiba ang ating pananampalataya pero meron tayong isang mithiin at hadikain dito sa bansa na to. Mailagay sa tamang landas ang bansa na to para sa susunod na henerasyon. Okay, wala ho tayong usapan sa pananampalataya. Tayo ay sasama dyan para sa ika nga sa ating mga pinaglalaban. Maganda muna siguro bumati tayo ng mga birthday ha, para babati na sila Sir Nelson. Dalawang bati lang. medyo mabawasan Kumalma yung init ng ulo natin. Yung silakbo ng damdamin ni Sir Nelson talagang matindi. Dito na tayo kay Atty. Haron. Magandang araw po sa inyo. Hindi na nagpa-shout out. Alam niyo po, Bihira. nung kumakalat ang chismis, nasasampahan ng mga plunder na kaso itong si Senator Marcoleta, sabi ko chismis lang yan. Kasi talaga bang gusto ng bangag administration na Gulo ito, gulo. magkagera sa panig ng simbahan nila at sa panig ng gobyerno. Naalala ko tuloy, nung minsan, ng panahon ng martial law, itong si Senior, nagtangkayan lusubin ang INC compound dyan sa Quezon City. Pero hindi siya nagtagumpay. At saka, ano mo naman, talaga namang malalim din po ang samahan ng Iglesia ni Cristo at ng pamilyang Marcos. Kaya hindi ko maintindihan kung anong pumasok sa isipan ng mga bangag at ngayon, kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na kakasuhan nga daw si Senator Marcoleta. Siyempre sasabihin nila independiente si Hindi totoo. Ombudsman Remulla sa Kalokohan yun. presidente. Ay nako, pwede ba ho? Tanggapin Tayo na maglokohan natin dito. na talagang may mission itong si Bonjing. Ombudsman Remulla. Kaya siya tinalaga bilang ombudsman, una-una, yung pangunahing pangako na kakasuhan niya at tatanggalin niya sa pwesto si Sara Duterte. Yan po ang dahilan kung bakit sila nag-impeachment ngayon. Kasi hindi po pwedeng kasuhan ang isang nakaupong Vice President hanggang hindi siya napapaalis. Bakit po? Kasi merong na pong desisyon ng Korte Suprema na dahil ang mga impeachable officer ito pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment, kinakailangan tanggalin muna sila bago sila kasuhan ng kriminal. Pero bukod pa po dyan, siyempre, mission na rin ni Ombudsman. Gamitin na sila ng Ombudsman para sa data laban sa lahat ng kalaban ng Senator sige, kanya investigasyon dito sa Floodscap. Siya yung naging susi para mapresenta ang testimonya ng Marines 18+4 at siya talaga ay ang kinatawa na Iglesia ni Cristo na mukhang hindi na hawak ngayon ng bangag administration na kailangan sampulan, kasuhan, ipakulong nang sa ganun manahimik at huwag nang tumira laban sa gobyerno. Nakapagtataka lang po, alam naman natin na talagang ang Remulla
dahil sa kanyang katapatan sa mga Marcoses, at yan po ay intergenerational loyalty. Tatay pa ni Ombudsman ang matinding kaalyado ni Marcos Dictador Sr. No? At sila ay second generation, kumbaga, loyalties. Alam naman natin na malapit sila. Alam natin na tapat si Boying Rimulya Akipangag. Pero ang tanong ko naman, abogado naman si Boying Rimulya. Paano naman niya makakasuhan ng plunder si Senator Marcoleta? Alam naman natin kung kailan magkakaroon ng kasong plunder. Well, ang kasong plunder po ay dapat gawain na isang tao ng gobyerno. Pangalawa, na nangurakot o nagdarambong ng salapi na hindi bababa sa 50 million. At kinakailangan may combination of acts, 5 pagpipilian. Kapag sinabing combination, at least 2. So yung pandarambong na at least 50 million ay dapat 2 dito. Yung nga sa pandarambong, yung pangungurakot no, ng Kaba ng Bayan. Okay? Isa pa pangalawa, tumatanggap ng komisyon, regalo, share, percentage, or kickback, or kahit anong benepisyong pera sa tao na may kinalaman sa isang kontrata ng gobyerno. Pangatlo, yung pangungurakot ng mga proceeds sa mga dinispatchang asset ng national government. Tapos pang-apat, yung pagkakaroon ng any share of stocks o kahit anong interest sa interest o di naman kaya pagtrabaho sa kahit anong korporasyon o pribado, yung pagbubuo ng mga monopolies, whether be it agricultural, industrial, or commercial, o yung pagsasamantala sa posisyon para nga po siya ay yumaman, no? At to the prejudice of the Republic of the Philippines. So sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ni dating na President Estrada, ang plunder, ibig sabihin, 2 dyan sa 5 bagay na yan ang nagawa. Pero kung titignan natin anong binibintang nila kay Senator Marcoleta, ang sabi nila, tumanggap daw ng malaking campaign contribution, siguro hindi bababa sa 50 million, galing kay Mike Defensor para sa kampanya. At ito naman po ay dineklara dun sa Statement of Campaign Expenditures and Contributions ni Senator Marcoleta. So ibig sabihin na natin nagbigay ng 50 million si Mike Defensor, saan mahuhulog yan dun sa 5? Si Mike Defensor naman, yung siya nagbigay ng contribution, siya ay pribadong mamamayan. At bagamat alam naman natin na lahat naman na namimigay ng contribution ay merong hahanaping kapalit. Ang problema, wala namang specific na kontrata na merong interest si Mike Defensor na mai-influensyahan ni Senator Marcoleta para suklian yung binigay niyang 50 million. So nasaan ang plunder? Hindi ko talaga mahanap kung nasaan ang plunder kasi kung plunder na magbigay ng 50 million sa isang kampanya, wala na magbibigay ng pera kasi lahat ng tycoon, minimum 50 million ang binibigay niya sa mga senador, sa mga presidente. Kapag ginawa nilang plunder, yung pamimigay lamang ng malaking halaga as campaign contribution, nako po, lahat ng tycoons makukulong. At sa tingin ko, lalaban dyan ang mga tycoons. So ang suma total, kung yung pinagmumulan ng kaso ng plunder ay doon sa contribution lamang sa eleksyon, malabo po yan. Dahil hindi naman po illegal ang mamigay ng contribution sa isang kandidato, basta lamang ito'y idideklara sa Statement of Campaign Expenditure and Contributions. Pangalawa. At pangalawa, kung mayroong naipon o hindi nagasto sa mga contribution, ideklara as part of income tax. Yung hindi po pagdedeklara as income tax, kung mayroong sobra na hindi nagasto sa kampanya, yan po yung kriminal. Pero as tax evasion, hindi po as plunder. So malabo po talaga ang kasong plunder. Pero bakit sinampa? Well, una-una po, o bakit isasampa? Ang plunder po ay non-bailable. So nais nilang makulong na walang pagpapiyansa si Senator Marcoleta. Of course, ang remedyo po dyan, una-una, magpa-file ng petition for review sa Supreme Court.
Kasi ang ombudsman na nag-file ng kaso sa Sandigan Bayan, hindi ka nadadaan sa Chief State Prosecutor or kaya sa DOJ kasi hindi naman talaga siya desisyon ng DOJ, desisyon siya ng ombudsman. So ang tanging pamamaraan, kung gusto mong questionin yung finding ng probable cause, ay magpa-file ka ng petition sa Korte Suprema. Otherwise, hihingi ka ng petition for bail, maghahain ka ng petition for bail. At siyempre, matagal po yung proseso yan. Pagkaman sinusubukan ngayon ng Korte Suprema na mapabilis, hindi po bababa sa 1 buwan ang pagkakakulong. Ano pong ibig sabihin nito? Sa tingin ko naman, dahil abogado rin si Ombudsman Remulla, taga-UP rin po yan, kaibigan kong matalik, alam niya na hindi sapat ang ebidensya para magkaroon ng probable cause laban kay Marcoleta. Pero ang nais nila, masampulan si Marcoleta. Makulong ka 1 hanggang 3 buwan habang ikaw ay either nag-aantay ng decision sa Korte Suprema na walang probable cause o di naman kaya decision sa Sandigan Bayan na pwede siya magpiyansa. Sa tingin ko, yung 1 hanggang 3 buwan, napakaliit na maikling panahon yan. More of 6 months ang aantayin nila kung kukuha sila ng petition for bail sa Sandigan Bayan. So, bagamat may karapatan ka na magkaroon ng provisional liberty, yan ay pagkatapos na mapatunayan ng depensa, ng akusado, na ang ebidensya ay mahina. Kulong ka muna. Ibig sabihin, maski alam nila na mahina ang kaso lamang kay Marcoleta, nais nilang kulungin si Marcoleta. Bakit? Well, una-una, panunupil. Alam natin na talagang grabing kritiko si Marcoleta sa gobyerno ng mga pangak, lalong-lalo na sa isyu ng korupsyon. Pangalawa, mensahe sa Iglesia ni Cristo na pinabibilangan ni Marcoleta na kung sila ay patuloy na magsusuporta kay Inday Sara Duterte, at sa tingin ko ay meron ng konklusyon si Marcos Jr. na susuportahan ng Iglesia si Sara Duterte, ay tutuluyan na ikukuloy si Marcoleta at kakanain lahat ng interes ng Iglesia ni Cristo. Siyempre, hindi naman natin maalis. Maraming mga iba't ibang interes ang Iglesia ni Cristo, gaya ng iba't ibang mga simbahan, may mga investments, may mga hanap buhay. Lahat yan kakanain ng gobyerno. So sa ang suma total, itong pagsasampa o kung talaga matutuloy pagsasampa ng kaso sa labang kay Marcoleta for plunder na napakahina ng ebidensya, ito po ay para makulong lang at masupil ang pananalita ni Marcoleta at magpadala ng mensahe sa Iglesia ng kampe kay Inday Sara Duterte, dahil marami pang po pwedeng magawa laban sa kanila ang gobyerno ng bangag sa natagtirang 2 taon pang nananatili sa administrasyon nito. In fact, ang mensahe nila, huwag kang masigurado, huwag kayong masigurado, hanggang 2 taon lang kami, dahil lumalabas talaga na may plano sila na pangit ng signal ni Attorney Harry, pero ano lang natin, tiyagain lang natin. Junior, gaya na nangyari. Gusto nating marinig ang point of view, POV ng isang abogado. Diyan sa ginagawa na yan ng mga alagad ng kadiliman, ha? Diyan sa ngayon sa ating gobyerno. Sa kanyang ama. Ang nangyayari po, gaya ng aking sinabi na dati, Ayun, medyo palpako yung ni Attorney Harry Roque ngayon. Signal niya, lipat po tayo dito sa 1PH. Matibay. Tapos hindi siya fireproof. Hindi lang siya type. Yun! Bulahan lang ho ito. Nitong si Ed Lingao, yung si Regina, at nitong si Lamas, itong di umanong ex nitong si Risa Hontiveros dati. But also, the other thing Ombudsman Remulla said is meron na rin Preliminary investigation ni Joel Villanueva. correct. Actually, dati pa yan eh. Yung preliminary investigation. So, dahil Dati, nagsimula, hindi dati, pa simula pa lang. Hindi siya- hindi siya nagsimula. Dati na yan. Dati na yan. Oh. Matagal lang kay Joel. Ano na yung kanya? Na-delay siya ng konti kay Bong Revilla, hindi ba? Dapat magkakasabay dapat yan. So, yung PI, Medyo na-delay yung kay termination of Joel. probable cause. Saka yung kay Sasampa Jinggoy, ito. dapat kasabay siya nung kay Mas malapit siya dapat kay Senator Jinggoy Estrada.
medyo na-delay siya. The difference is, sabi, it's a full preliminary investigation now. Dati yata was looking for... Yung isa not full. yung una was like partial. Wala ko alam na ganong klaseng PI. Oo nga, may partial preliminary. Wala namang partial preliminary investigation. Yung kay Jinggoy Baka yung binabasa pa niya yung recommendation ng partial report ng Blue Ribbon Committee. para maintindihan ng mga Yan, tao. pwede. Pag tapos na yung PI, Okay, ito. Here's the answer. Ombudsman Remulla said that his office rejected the initial findings submitted by the DOJ because of a deficient case build-up against Senator Joel Villanueva. So, nag-PI, preliminary investigation dati, there was a criminal Sinisipon si Regina. indictment forwarded by the DOJ, and then his office rejected it because of deficient case build-up daw. Hindi tinanggap yung findings. Nakulangan daw, sabi ni So this is a Ombudsman new Remulla. one. Meaning may ebidensya siya ngayon? Yun ang implication niya, at he has stronger evidence. Kasi ang requirement niya, remember, tinaas niya. Yeah. Na gusto niya Certainty. reasonable certainty of conviction in case build-ups. So, ibig sabihin, It seems- malakas yung kaso nila. Ganun ba yun? Or no. pinapalakas yung kaso. Now he's doing his own PI investigation, preliminary investigation. The result that the DOJ submitted daw was not satisfactory to him and to our standards. Which comes back to what Ami was just saying, na tinaas nga niya yung level to reasonable certainty of conviction. si Joel nasa majority na ngayon, di ba? Yeah. So the next question nga Which is, you know very well, so sabihin mo na yung gusto mo sabihin. Wala, tingin lang ako sa kisam. how will this affect his positioning? Ang sasabihin ni Joel, di ba may usapan na tayo? Bakit ang dating pinupustura pa ako ni Boying Remulla para ikulong? We can wait as long as you want. Hindi nga, Sabi lang naman niya, walang he was just di ba? Hindi ka Saving the institution. Yan yung line nila ni Cheese Escudero. hindi ka tinanggap ng Saving. ombudsman, di ba? Mahina daw yung kuhan, may deficiency. O, ibigay nyo na yon. Yun na yun. That's the answer. But they're starting another preliminary. Wala na mahina nga. Ito naman si Regina. Gusto mo ba makulong si Joel Villanueva? Bira ka. Baka yan silang magrarally. Baka pati itong mga taga-JIL, samahan pa kami. Kayo. Preliminary investigation on their own. Although pwedeng paramdam na yon na sablay yung una subukan pa natin tapos Baka hindi pa umuoo itong si Joel Villanueva na guilty ang verdict niya dito kay VP Sara. Pagka umuoo na siya, wala na talaga. Absuelto na. Hindi pa ganap ang kanyang pagtanggap dito kay Boying Remulla. pangalawa, Di ba magsisimula pa lang impeachment sa Lunes, Aray di ba? mo. Ano ba kayo? Kayo talaga, kayo, malisyoso. hindi naman. We're just being Magsisimula ang impeachment sa Juan. So, Meaning? Ilang araw? 62 days? Could be as long as 62 days, yes. Meaning, marami pang pwede mangyari. we're just being prudent. Okay, there you go. A lot of things could still Malisyoso. change. Yung nakakatawa dito, alam naman nila na pananakot, alam naman nila pagpapababa sa bilang sa impeachment. Kaya itong si Edling Gao, pangisi-ngisi lang eh. Tingnan natin next administration kung nakatawa pa itong mga ungas na to. Oo. Deputy Majority ngayon si Joel, ha? Okay, Deputy Majority Floor Leader. Correct. Tapos, ilan lang Dati kailangan mo? naman. Ilan lang kailangan mong boto? 2/3? Ilan? 2/3. Ilan yun? 16. 16 kung 24. 16. Hindi na nga 24 eh. 23 na. Pag-awayan pa nila 16 hindi of lang. 20. Nag-aawayan pa nila, it's not been Hindi decided. pa naman yan Hindi, sino ba magde-decide? The impeachment, I guess the impeachment court, Sige. subject to Yan nga, sino no mag- challenges by anyone, right? Baka i-challenge din sa Supreme Court. Okay. Hindi, matagal Kapag 22, 14 and a half. Kung 21, kung 21, 14 and a half. 14, flat. 21, madali. 7. Ay, 14. Ibig ko lang sabihin, yung Senate din na magpapasya. Ano, it will So, take some time. if it's 22, then how do we do this? What is the half? 15. Dapat automatic. Majority yata. And Dapat that, Wala namang half automatic person. round up. So it's either You round up. It becomes you have to round up kasi 13. wala namang kalahati. 14 and a half. 14 and 3/4. 15. Then 15. 15 pa rin. 15.
For 22, I-round off 15. mo, 15. Oh, for 2014. Yes. Bakit magiging... Dahil Oo nga, no? meron kang Oo dalawang nga, may no? kaso Pwede, ng crimes pwede. against humanity. Tapos si Marcoleta, baka makulong. Pag 2015, So ilan no? yun? 4. 4 yun. Ito naman mga to di ba pinag-usapan dito kahit na nakakulong, senador pa rin naman sila. Hindi naman ibig sabihin nakakulong, babawasan na yung bilang. Nasa salig ang batas na 16. Ngayon, binibilang na ho nila. At least alam nyo na ho tunay na dahilan kung bakit ika nga ganyan ho gusto mangyari nitong mga individual na to. Kaya feasible yung feasible yung 20 lang ang matira. That's feasible. And yung kaso that they're building against Senator Villanueva is only one, ha? That's the one where, Kickback. yes. Trying to Kickback recall, yan. Flood, yun ba yung flood nauhan? control kickback. Yun ba yung nauhan? Oriental Mindoro? Or no? Or sa Bulacan yun? I'm trying to recall Yeah. which particular case it was. Ang dami kasing pinark na mga projects sa Mindoro. Malayo sa kanilang mga lugar. Nakakatawa yung Mindoro na yan. Ang daming pinark dyan ng mga projects. At yung mga iba, wala pang kaso, pero parating na doon. Yung iba, posible pang makasuhan doon sa mga pinark nila sa Mindoro. Hindi ko na sasabihin kung sino. Sino? Okay. He was implicated by Henry Alcantara in Bulacan, hindi Mindoro. Bulacan. Henry Bulacan, Alcantara Henry alleged Alcantara. that Senator Villanueva received 150 million pesos share. Ikaw mo, Joel. Oh, Yes. Bulacan talaga. Bulacan. Dineliver mismo. Lugar nila yun eh. Lugar nila, pero I was just trying to recall the specific case. This is in relation to the 600 million peso multi-purpose building, hindi flood control, multi-purpose building in Bulacan. So, si Henry Flood Alcantara yung nagdamay sa kanya. But here's what's interesting. On May 26, Ombudsman Remulla came out in a press conference saying hinug na yung kaso against Hinug na. Joel Villanueva. So fast forward to what is Hinug today. na raw. June 29, sabi niya, PI. nireject daw Deficient. niya yung deficient daw yung case build-up. Di ba si and he Raulo? rejected the DOJ Lakas findings. ng tama, di ba? So what happened in between? Ano pag sobrang hinog, nabubulok eh. Di ba? Di ba? Na-overripe. Tapos nahuhulog. Na-overripe. Oo, pag nahuhulog yung overripe, eh, di Sabi ba? niya, on May 26, hinog na eh. Hilig mag-quote. Oh yeah. Di ba? Oh Di yeah. ba? I'm Di ba? gonna, especially if you don't give us a lot of interviews, talagang I'm gonna hold on to your word. Di ba pwedeng magbago? Hindi. Hindi. Kung hinog na ang kaso, asan na ngayon? Ba't mo nire- Tama na yun. Palakpakan natin to si Regina. Paminsan-minsan tumatama naman to si Ate Regina. Kayo naman, oo. reject? Overripe. In fact, Overripe, nalaglag. in May, he said Oh. it could be finalized within 2 weeks. The case could be Mahal finalized. bang hinog, pero di naman masarap. O di i-reject mo rin. Nako. Nandun pa rin yan sa kuweba niya. Gumagano sa kuweba. Natatawa na lang to si Regina. Pero mainstream media, gustong-gusto nila nangyayari. Eto, ganitong bansa gusto nyo. Tapakan natin yung mga taga-mainstream media. Occurred to me just last week. Sometime last year, we were talking to Benji Magalong. Oh. And was telling us about magkanong kinikita ng mga contractistas sa mga congressmen. He wasn't even talking about flood control, He was talking about other infrastructure projects that we have not Yeah, even gone roads. into. Siya yung unang-unang na gano'n yan From sa roads cat's siya eye nag-umpisa. to the rock netting Sa roads. to the bars. We're not even there Yeah. yet. Nandun pa rin tayo sa flood control. Yes. Kaya, wala pa nga tayo sa roads eh. So, Mas ibang malala usapin yung pa yun. roads, World Bank, matagal na yung iniimbestigahan eh. Eh, ang cat's eye tsaka netting, grabe ang pandyan. Cat's eye, Yung rock patong sa netting, cat's pati eye. yung mga yung mga traffic barrier. Nagulat tayo buyer, sa patong. umahal. Oo, na parang, overpriced. if I remember right, parang sabi niya, natitira lang sa pera, Times- 30-40% na lang ng original budget. Oo. Yung Pareho din yung sinabi ng mga engineer yun, di ba? Oh, and again, One-third we lang haven't even actually. gone there yet. We're One-third lang still ng with budget mo ang pumupunta
1/3 lang ng kwarta natin ang talagang napupunta doon sa project. Yes. Kung hindi ghost, Everything Ako divide. hindi goes. Kung hindi ghost, iba pa kasi yung ghost talaga. Yan, yung... Ang gagawin kasi Yung nila... ghost, 100% Ang talaga wala. ginagawa kasi nila, halimbawa, merong project na 80% lang, 20% lang na-deliver. Tatakpan nila yan. Gagawa sila ng bagong project para itakpan yan. So, ang mangyayari, parang accomplished na. Pero yung previous project was a ghost, practically. So, ganun ang isang style So na kung ginagawa hindi nila. ghost, Yung tapos... ulit-ulit pa. Ulit-ulitin nila. Kung hindi ghost and may patong lang, grabe din yung patong. Because I remember that interview with Mayor Magalong. Times 10 sometimes, yung dagdag nila. Kaya nga siya sinama sana doon sa ICI, pero ano nangyari sa kanya? Sideline. Well, what the Siya world ang needs now problema is dyan. love. So, Nasaan na nga pala yun? Yung head ng ICI. Exactly. Ayan. Si Judge Abanggit Andres yung ICI. Reyes. Reyes. Asa na yung I ano? don't Ano nangyari doon sa recommendation ng ICI? Parang biglang naglaho na lang. Eh. Parang, Oh. ay, Pilipinas. Matapos lang kumanta na What the World Needs Now is Love, nawala na. Hindi naman siya kumanta. He just held up a placard. Oo. Ako, like I will. What the world needs now is What the love. world needs is love. What the world needs is accountability, Judge. Yan yung kanyang claim to fame. Remembered for that guy. Parang hindi siya makalimutan ni Reg dahil doon. No? Ah. O at least naalala siya, what the world needs now is love. Oh, parang si Michael Jackson. I'm a lover. Ayun na nga mga kababayan, nambubulaan na lang ho itong mga to. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat.